Kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si Senador Ralph Recto na siyang nagpanukalang huwag ng buwisan ang bonus at overtime pay. Gayon din ang mga kumikita ng 300,000 pesos sa pababa kada taon. Senador, magandang tanghali po. Live po kayo sa Balitang Hali. Yes, good afternoon. Thank you for having me. Maraming salamat. Magandang hapon po. Narinig niyo naman po si Pangulong Aquino, medyo matamlay po siya sa panukalang ito. Palagay ko siguro mas maganda kung pag-aralan na mabuti executive yung proposal natin. Alam mo, isipin natin na mabuti, ano? Ang ekonomiya natin umuunlad, gumaganda ang takbo. Hindi naman gaganda ang takbo niyan kung hindi katulong dyan ang labor sector. Katulad na rin, kasama na rin ng ating mga negosyante, no? So meron na ambag dyan ang labor sector to begin with. Pangalawa, yung fiscal consolidation natin, yung credit upgrade natin, hindi lang gawa ng negosyante yan, kundi gawa din ng manggagawa yan. Diba? Sila ang malaki nagbayad ng buwis kung kaya nagkaroon din tayo ng credit rating upgrade. Palagay ko napapanood naman na tulungan na natin sila. No? Sinasabi, non-wage benefits ang itulong natin. Pabor ako doon sa sinasabi ng ating palasyo, ng ating Pangulo. No? Mahirap ka naman talaga itaas mo kaagad na masyado mataas yung minimum wage. Kung kaya naisipan ko, para maging fairer yung sistema natin, unang-una, yung mga Christmas bonus, hanggang ngayon nakapeg na 30,000 pa rin yan, no? Sinasabi ko 60,000. The last time binago natin yan, 1994 pa. Ang sweldo ng Pangulo noon ay 25,000. Ang sweldo ng ordinaryong manggagawa noon sa gobyerno, 1,700. Ngayon ang sweldo ng Pangulo, 120 na. Ang sweldo ng ordinaryong manggagawa, nasa 27,000 na. So malaki na ang diferensya, bakit hindi natin in-adjust din yan? Diba? Yun ang isa, no? Ang pangalawa, yung sasabi ko yung, for fairness, yung 300,000 a year pababa, ay yan ang, yung minimum wage earner, magkano bang kinikita? 150,000. Kung dalawa yung nagtatrabaho, 300,000 yan. Except dapat yan, ano? Pero kung isa lang yung nagtatrabaho, dahil isa yung nanay, halimbawa, inaalagaan yung mga anak at ang kinikita niya, 250,000. Binibisan siya. Hindi naman makatarungan yan, hindi naman fair para sa akin. So, Senador Recto, ang sinasabi nyo kapag nadagdagan, of course, yung kita nila pag nawala yung buwis, mas magiging productive pa itong mga manggagawang ito. Tama yun. At saka yung kikitain naman yun, gagastusin ulit yan Gagastusin ulit sa ekonomiya yan. Gaganda lalo yung takbo ng ekonomiya. Makukolektor mo rin yung buwis yan sa consumption tax. Yung sinasabi po nilang 2 bilyong pisong mawawala, nakita dahil dito sa pagtanggal sa buwis, pwede ko kayong makuha ito sa iba? Di ba kapapasa lang naman natin yung sinasabi ng syntax, magkano pinag-uusapan doon? 35 billion sa isang taon. Ano ba naman yung 2 billion, bigyan natin sa manggagawa. Yung sinasabi sa mga CCT, gumagastos tayo ng 35 billion. Remember, ito nagtatrabaho na to, ha? Ang mga taong ito, nagtatrabaho to. They are in the formal sector. Nagtatrabaho at mga taong ito. Ang layunin natin, i-expand yung middle class. At alam mo, lumaki yung kita ng mga yan, sila nang gagastos sa edukasyon ng mga anak nila. Meron silang pamasahe, meron silang pakain sa mga anak nila. Let them, allow themselves to take care of their own families as well. Senator, bukod sa hindi pagpapataw ng buwis, may iba pa kayang paraan para maiangat ang antas ng buhay nitong mga minimum wage earners? Maraming pwedeng gawin. Well, siyempre, labor sector, hinihingi yung pagtaas sa minimum wage. Isang paraan yon. Tingin ko mas maganda yung paraan na sinasabi ko. Di ba? Ngayon, pag-uusapan pa rin naman yan ng regional wage boards, yung pagtaas sa minimum wage, hintayin natin yung kanilang resulta. Yung sinasabi po, Senador ng Malacanang, na kailangan din namang balansehin yung mga manggagawa, yung pangangailangan ng mga manggagawa. At yun namang kita nitong mga employers na ito. Sa pag-aaral nyo ba talaga namang tama lang yung kinikita nila vis-a-vis dito sa binibigyan na sweldo? Yes, yung balanse ay hindi manggagawa at employer din. Ang pangatlo dyan, gobyerno. Dahil ang gobyerno, kinakaltasan yung buwis nila ay yung sweldo nila di ba? At tapos maraming mandate, hindi lang isang kaltas, hindi lang biyayarang kumakaltas, may kaltas pang SSS, may kaltas pang Pag-ibig, may kaltas ang PhilHealth, may madami. Maraming payroll taxes na tinatawag. So dapat lahat po dito mag-sacrifice kasama na ang gobyerno, Senador? Kailangan lahat magtulungan para lalo tumatag at gumanda ang takbo ng ekonomiya at ng pamilyang Pilipino. Okay, sige po. Maraming salamat sa inyong oras. Maraming salamat. Thank you very much. Magandang tanghali po.